Kinakabahan ako. Bakit? Eh kasi first time na ikaw mag-interview sa akin. Hi, Kay! Gusto ba yan? Nag-ano ka? How are you? I'm okay. Gusto ko mag-sorry ka sa akin. Kasi Say. pinanood ko yung dalawang vlog mo. Hindi to, pinanood ko yung journey mo. Parang andun lang ako sa trailer, pero never lumabas yung kinuwento mo sa akin yun. So gusto kong i-promise mo sa akin. Na ito lalabas to. Baka naman pwedeng lumabas to. Baka puro ikaw lang, puro solo to. Inabangan ko yung pagkwento mo. Puta, hanggang dulo lang ako. Abang ako ng abang eh. Sabi ko, ito na ako. Ito na. Wala. Hindi lumabas. Oh. Sa huli. Puro reaction lang, gano'n lang. Abang ako ng abang. Wala. Meron ako yung reaction mo na. Yun na yun. Hindi, pero Kaya actually, nandito ka ngayon. no, I wanna thank you for telling me. Kasi naisip ko na yung sa movie nga. Tsaka that time, di ba, nabalik nga kasi yung closeness natin after that film. True. Di ba? So, parang sabi ko, pinaalam ko kay Paul G. Sabihin ko kay Paolo pag-uwi. Tapos sabi niya sa akin, umuwi ka, pumunta kang Maynila. Para raw mag-enjoy ako, meet your friends, ganyan. Kasi first, pa yun eh. Tsaka first time namimilit ka sa akin. Magkita tayo, magkain tayo, Oo, ganyan. natakot ka na sabi mo. Oo, sabi ko. Tapos Napaka- may ang problema sabi kami mo ni sa Paul akin, Jake. Gusto kong sabi mo tumawa. sa akin, gusto mo tumawa. Sabi ko, finally, nahuli na si Paul Jake. Sabi ko, finally, nahuli na siya. Sabi niya, ang galing-galing talaga magtago. Diba? Hindi, yun talaga yung akala ko, totoo. Yes. Sorry, bro, akala ko lang. So, I think it would be nice if I tell you since bumalik yung closeness natin. Mabigat siyang dalhin na nung kinuwento mo siya sa akin. Mahirap kasi sabi mo, hindi ko siya pwedeng sabihin kahit kanino. Oo. Ang bigat niyang dalhin, di ba? Sabi mo nga tulala ka. Oo, kasi healthy ka eh. Sabi mo nga sana ikaw na lang. Oo, sinabi ko yun. Dito to, kasi kung bigyan ako ng concept, parang, manginginom ka. Alam mo yung ganun? Ikaw kilala ka namin eh, na healthy. Tapos yung, ba't si Kay pa? Sana si Arela. Wala doon. Dahil lang, it was very heavy. Nawala rin ako mapagsabihan. Tapos katrabaho ko pa si Yung tito ko. tito mo, di ba? Sa Bubble, hindi ko makwento. But I'm glad you're okay. Yes. Of course. Mahaba rin yung Journey. mo noon. Isang taon. Ilan? Isang taon? Kaya nung sinabi mong gusto mo itong gawin, yung interview, ang unang pumasok sa isip ko, magkano? Magkano ibabayad? Joke lang. So why did you do the vlog? At first, sinabi ko yun sa vlog ko na yung first video ko, nasa kwarto ko ng mga bata. Kasi hindi ko alam kung i-upload ko to. Kasi hindi ko alam, that time, wala pang diagnose. May feeling na ako na there's something wrong. Sabi mo na parang nakapa, tama? Di Paul J. Ang next mong tanong, bakit niya kinakapa? Saan papunta yon? At kung nung nakapa niya, tumuloy ba? Sa dapat yung gawin? Tumigil siya. Tumigil siya Na-shock tapos wala na. Hindi nakapa niya daw. Sabi niya, before pa ni Inigo, tama ba? Wakin pa lang? Oo. Dinedma ko. I think dinedma ko yata. Hindi ko nga maalala eh. Dinedma ko nga. Gago ka pala. Wakin pa lang pala. Kasi takot ako. Kasi may family history kami. Oh. So takot ako. Akala ko naman bigla. Okay. So dinedma ko. And then, naoperahan ako sa gallbladder. Nung sa, anong tawag doon? Sa doktor, gastro. Sabi niya, you're already 42. Sabi niya, nagpa-mammogram ka na. Sabi ko, hindi pa po, never pa. Sabi niya, you should kasi ang mga babae ngayon, 40 and above, dapat regular na. Sabi ko, sige po, papasked ako. That time, wala akong fear. Kasi nakalimutan ko nga na may nakapa siya. Tsaka normal sa babae na may cyst pero pwedeng benign, pwedeng magkakaroon ka, ganyan. Pag uwi ko ng bahay, after nung gastro ko na check-up, when I shower, I don't look at myself.
wala, dead ma ako. And then, some reason, pagtingin ko, sikala, doon ko napansin. Hindi mo ba alam to? Meron na siyang dimple. And then, when... Ano ka ganun? Nakasmart. Nakismart. If I raise my right hand, kasi sa right siya eh. If I raise my right hand, lalo siyang lumulubog. Yung dimple. Yeah, okay. So, I think, yung cyst, it pulls my skin. Sabi ko, oh no. So, kinapa ko. Pagkapa ko, may na-feel na ako. So, I know right then and then na there's something wrong. Kasi may dimple na eh. Pero wala ka naramdaman? Meron na-feel na ako. Hindi, naramdaman Wala. health-wise. Pain, walang pain. Okay. That was September. May Japan kami family trip with the whole family. December, Japan. So, sabi ko, January na ako magpapacheck. After na lang Pasko. Kasi ayoko nang may iniisip ako Christmas. I wanted to be happy. To cut it short, January, nagpa-check ako. Talagang hinintay mo pa, no? Okay. Yun doon nagalit yung si Paul J. Kasi hinintay ko pa. Sinabi ko na hindi ko alam kung i-upload ko because I don't know what will happen. I don't know kung if ever magkikimo ako, kakayanin ko ba na i-video ko pa rin yung sarili ko? Ano ba yung magiging, will I fight or manghihina ba ako? Mag-give up ba ako? So I really don't know what will happen. Start na treatments and everything, sabi ko, itutuloy ko na lang. If I survive or not, at least I was able to document yung mga pinagdaanan ko and hoping that I will give inspiration. If I don't make it, at least they saw that I tried to fight. Kami ni Paul-Jake, we started vlogging because para na siyang naging album ng family. True. Oo. Yes, na parang mababalikan. Hindi na siya yung VHS na itatago. Correct. So, para na siyang album, memories ng family. Maraming nanonood na I'm sure may ibang may pinagdadaanan din. And I'm sure, sabi mo nga sa akin, isa yun sa mga gusto mo maka-inspire. So, sinabi mo na kaya natin gagawin tong interview was, for people to actually ask. Yung sa check-up, may nagtanong kasi, when first time mong narinig, there was, tama ba, may envelope, sinabi mo na. May envelope na hawak resulta. ko yung envelope ng mammogram. Para siyang awards night, gano'n? Parang gano'n. Take it. Cancer, gano'n? Meron ka, Malaki siya. malignant, gano'n? Baka mabasa ko dito, sadali lang po. Pinapagaan ko lang po yung kwento. May drum roll pa yun. Oo, di ba? Cancer! Cancer! Malaki siyang envelope eh. Para siyang x-ray na film. Okay. Result siya ng mammogram ko. Here. Cebu, Here. Cebu, okay. Yes. On the way sa OB ko yung unang magbabasa eh. Alam ko, hindi ko naman maiintindihan kung ano yung nandun, but I might see something or parang ayokong pangunahan. Okay. Kasi ayokong, baka naman pinapangunahan ko na, baka nga may cancer ako. So, tas wala naman. So, ayoko na lang pangunahan. Yun, takot ako. Takot akong pangunahan kung ano yung makikita ko. So, iniwan ko sa doktor lahat ng explanation. Usually kasi yun, di ba, pag babasahin nila, sasabihin nila na hindi pa sila sure. They don't know if it's malignant or benign unless ipa-biopsy. Yun na nga. Diba? Yung nga yung kita tanong eh. So, hindi ka binayopsy? Hindi pa ako binabiopsy. But then, without the biopsy, kinonfirm na ng OB. Because sa picture, sa mammogram pa lang, yung itsura ng cyst ko, there are spikes already. Meaning, kinonfirm na niya, this is Malignant 95%. Sabi ko, Doc, may ganun pala yun. So kapag ano siya, Pag smooth pag pa benign, siya, parang benign lang siya, shy siya. Oo. Pag cancer na kagano'n. Oo, yung all out na siya. So, pag smooth siya, doon nila parang ano pa yon, pwedeng benign, pwedeng malignant. That's why binabiopsy. Okay. But yung akin nga may spikes. So, sabi niya, this is an urgent matter, sabi niya. So, sabi ko, wow. So, sure na talaga siya.
Nung nasa clinic ako, parang dumadaan ang lahat ng words Info, niya. no? Yeah, Oo. yeah, for sure. Walang nagsisink in na parang, this is 95% cancer, ganyan, dumadaan. Tapos ako parang lutang na, okay, doc, ganyan ako. Pagsakay ko sa kotse, tinawagan ko na siya. Na, sinabi ko na, yeah, it's, the doctor confirmed, it's cancer. Sabi niya, ha? Confused siya. Sabi niya, what do you mean? Sabi ko, it's cancer. Positive daw. Sabi niya, ha? Are you sure? Kasi feeling ko, ang take din niya is, hindi pa naman nababiopsy. How come na-confirm? So feeling ko, confused din siya. Sabi ko, hindi, kinonfirm na niya. It's 95%. After that call, sabi niya, sige. Walang flight that day going back to Cebu. So nag-drive siya from Surigao to Butuan. Then, diretso na siya. That night, umuwi na siya. Pag uwi niya, medyo late na yun eh. Tulog na yung mga bata. Pagdating niya, hinag lang niya ako. Tapos umiyak ako. You guys talked about it right away or ano, quiet? Ang sinabi lang niya is, it's okay. Stay strong. We can do this. Yun yung sinabi niya. We can do this. Kaya mo yan. The next day, kasi nga urgent matter, nagpasked na ako sa breast surgeon. Here, ulit, Here in the Philippines. Cebu. Yes. Yun yung ano niya na, we have to biopsy right away. Isa sa tanong ng mga tao is, how did you find out about Singapore? Pag uwi namin ng bahay, nag-usap kami dalawa. Saan tayo magpapatreat? Here, Manila, or kung saan. Yun na nga, why was Manila not an option? So, nag-research kami na isa ang Singapore sa top 3 na maayos. Okay. At least ang Singapore is Asia, so Correct. mas madaling mapuntahan. Isa si Doc Ivy, sa nakaalam. Oh, okay. Because her husband is a Singaporean. So, humingi ako ng tulong na, Doc, do you know anyone in Singapore? Doktor kasi si Doc Z din sa Singapore. So, So, you know, binanggit mo na sa kanya? Kumbaga. yes. Okay. Sabi ko, do you know anyone na breast surgeon in Singapore? So, may na-recommend siya. Anong stage yung cancer mo? Dami nagtatanong. Malaking question din yan sa akin before. Katulad sinabi ko, every time nag-i-explain ng doktor, Yun agad eh. parang hindi pumapasok sa utak ko. Too much information plus medical terms. Kahit i-drawing ng doktor ko yung mga picture, mga gamot, this one. Parang too much information na hindi siya pumapasok sa Correct. utak ko. Until mga after a few months, minessage ko yung doktor. Ay ko, Doc, anong stage ako? Ang reply niya sa akin, I told you so many times. Sabi niya, but I think it's better that let's just leave it this way. Sabi ko, ha? So, Hindi mo alam, gano'n? oo, na hindi ko alam. Sabi niya, yes, let's just leave it that way. Which I think nakatulong pa. Kasi clueless ako. All the while, I thought it was stage 2. Kaya ako lumaban. Sabi nga nila, because sa mga comments sa mga tao, and then after I revealed my illness, my cancer, I have a friend na doctor na sabi niya, kumalat na pala sa liver mo. Sabi ko, yes. And sa lymph node, sabi niya, you know that's already considered 4. Yeah. Kasi If by that, kumalat na that's what daw happened. sa mga major parts ng organs, it's considered stage 3 or 4. Yeah. And then may mga nag-comment na tao, yung isa sa nag-handle ng vlog namin na sinabi rin na, Kay, nung nag-gather siya ng mga questions, sabi niya, may nag-comment na stage 4 ka na daw. Sabi ko, talaga? So again, going back, I think nakatulong na hindi ko Feeling alam. mo, feeling mo magaan Kasi feeling pa. ko stage 2 na, kaya, lalaban ako, kaya. Diba? Alam mo yan, yeah. So, I think alam nung oncologist na how to handle her patients na, hindi niya alam. It's better that way. Paano yung nun? Monthly you go? Weekly? Ano ba siya? Nung unang nag-impake kami, akala namin kukuha na kaming Airbnb. Kasi akala namin doon kami muna magsistay for a while. Akala ko doon ako mag-chemo, lahat. Pinag-usapan na namin na, paano yun, mga bata, pasunurin na lang daw niya, doon na lang daw mag-aaral or mag-online classes. Nung unang-una, mammogram, ultrasound, after 2 days, kasi wala pang results, pinauwi kami. Balik kayo after 3 days, 2 days.
So, pagganong-ganon Oh, talaga. tapos, after that, every week kami bumabalik. And then after 1 month, parang naging every month. And then after every month, naging every 2 months. May maintenance ka pa rin. Yes. Why? Sinabi nung doktor na I will be taking medications 5 to 10 years. Di ba? O 5 to 10 years. Kasi, di ba, forced menopause ako. Forced menopause mean because Ang your cancer cancer ko was is hormonal. hormonal. Oo. They have to parang deactivate my ovaries. Deactivate. Yes. Na Why parang, was it not removed na lang? yung oncologist ko is against it. Okay. Kasi kung plano namin mag-babies, Pwede i-activate ulit. Ganun ba yun? if I stop my medication, Oo. pwede pa. Babalik, since hindi naman talaga ako menopause pa, babalik siya. So Okay. ayaw niya, against siya Okay, doon. okay. If I will be under treatment for 5 to 10 years, nakita naman nila yung injection ko every month. I don't wanna go through it for the next 10 years. So, nag-decide kami, sabi niya, okay naman na, may dalawa naman na tayo din. So, nag-decide ako na ipatanggal na lang. So pag sinasabi mo forced menopause, you get all the symptoms ganyan? Yes. Really? Sabay siya sa symptoms and sa side effects ng Chemo. oral chemo. So talagang, Nakakabaliw. oo. Oh, nandyan yung brain fog, yung temper ko, yung grabe ako makalimot. Ito, perfect example. Nagbe-bake ako, nakalagay 2 eggs. Pakuha na akong itlog. Babalikan ko pa. 2 eggs. Tapos hawak ko na yung 2 itlog. I-make sure ko pa, 2 eggs ba nga? Ganun na siya Temper. temper. Yun yung sinabi ko sa ko rin na nadadamay yung family. Especially the kids. Konting bagay, I shout at them. So, naaawa ako. Minsan sinasabi niya, relax, relax. Just go in the room. Ako nang bahala nila. Si Paul J. PJ. Oo. Because I have 2 boys. So, Yeah. Yun, sabay-sabay. May mga nagtatanong, what are the effects of the oral chemo? Towards mga, parang towards patapos na ng end of 2025. Kasi early stage, parang wala akong nararamdaman eh. Na, sabi ko, in fairness, Tsaka walang hair Walang loss, walang yung mga side effects na nabasa ko, hindi ko na-experience until mga patapos na yung taon, dun ko na na-feel. I feel weak. If I don't force myself to work out, sa bahay lang ako, na parang tamad na tamad ako. I feel joint pains, I feel yung manas sa kamay and sa paa, and yung night sweats. Oh, yeah, oo. So, parang yung habang tulog. gigising ako na parang Pawis pawis na ka, pawis oo. ako. So, meron akong sarili ko pang electric fan sa tabi ko. And sabi ko, hindi ako mahirapan dito. Yung mahirapan daw makatulog. Mm. Kasi hindi mahirapan kasi mabilis ako gumawa ng tulog. But at some point, nung towards the end, nahirapan ako. Na parang gising na gising yung utak ko, yung ang dami kong iniisip, yun. Were you advised to cut sugar from your Yes. diet? Why sugar? From my oncologist. They said that it feeds cancer cells. Oh, okay. Yes. So ano nang diet mo ngayon? I still continue. Pero hindi hindi strict. Like, of course, pasta has sugar, rice has sugar. Everything, Everything. Just the processed ones, like desserts, candies, cookies, juices, soft drinks. Okay. Like coffee, no sugar, So ano ka na? Black? black. Oh, okay. And then, do you still do your routine exercise? Well, alam na, nakikita ko yon. You still do your routine while taking your medication. Yes, di ba? Nag-ano ka? Ang tawag doon I yung... spin, pilates, now I do boxing and yung lagri. Sinabi rin ng oncologist yon nung nag-start ako mag-treatment, don't stop working out because you can't afford to lose muscles. The process was a year. And then, during that process, ano-ano yung mga napansin mo physically? Ano yung changes? I noticed, and a lot of my friends noticed also.
umabot sa point na yung complexion ko, Yung complexion mo. it became darker. Without going to the beach. Okay. Oo. Bumalik yung dating Bumalik yung Abad. dating kay Abad. Parang gano'n. Oh, she's back! She's black! She's black! Bumalik. Pag-iisip ko yung, ito ako dati. Napansin mo talaga? Hindi kasi talaga, I mean, nag-glute, alam, Yes, pwede ba sabihin yan? yes. I take gluta para, Health. health and to give glow. Kasi it really gives you glow. Glota? Glota? Glowta. Oh, nag-glota Kaya ka. glowta eh. Napansin ko nasay ko, yung kulay ko, hindi siya yung magandang pagkatan. Hindi siya yung magandang pagka-dark. Pang-grayish ka. Gray. Yung acidic. Tapos yung mga friends ko nagtatanong, nag-bleach ka? Umitim kasi ko, hindi. Yung isang friend ko, napansin din niya na yung mata ko daw, parang lagi akong bagong iyak. I think parang nagmanas ako for some reason. I don't know. Yun yung mga changes. Hair loss, very minimal. Like, if I shampoo, yung mga hindi normal na hair loss. Marami. Palaglag-laglag ng konti. Oo. Pero hindi thank God, hindi siya umabot ng nakalbo ako. Back to normal, how yung health, yung lakas mo, is it back? No. No. I still feel weak. Yung sinasabi nila na akala nung iba na okay ka na, you're a survivor. Anyway, they don't say you're cancer free because you will never be cancer free. Yeah, we have cancer cells. Yes, yes. Dormant, tama ba? Dormant Parang lang. ganon, yes. So, ang sinabi talaga ng doktor is you're a survivor. Na-survive Are mo you scared na bumalik siya? Yes. Yun yung sabi nga na it doesn't, pag dineclare na you're a survivor, like tapos na, natanggal na, the journey doesn't end there. Actually, mas ngayon ko na-feel na parang mas takot ako ngayon. I'm sure. Yes. Because every year or every 6 months, babalik kami to scan, to check. Mas takot ako ngayon. Mas takot ako na baka bumalik or lumipat or, it doesn't end there. So, yung feeling na akala nila na mas magaang because Pag lumipat din kasi, lilipat sa akin. Pwede ba yun? Para sa akin. pwede ko Pwede ba tanongin. sa akin? Bakit ka gano'n? Pwede ba sa Kay kaibigan Paolo ko na lang. Gaya naman niya. Malakas naman niyo. Mas magaang kasi alam na ng mami ko. Mhm. Yeah. So, but yung takot, it's still there. And for me, it's even worse, yung takot now. Basically, ang kasama mo dun sa journey was Paul Jake And just me. and you. Wow, well, sa akin sinabi mo sa iba, kay Sarah, his family. The family knows because hindi maalis kasi we leave the kids with them pag umaalis kami. He works for the company, so kailangan malaman bakit kami. Alis kayo ng alis. Yes. My sister, my brother, and 6 of my friends here, and few doctors here. I hid it from my mom. Yeah, why? Because, kasi yung mommy ko parang ako, worrier. Okay. Konting bagay, stress. So sabi ko, it's better na hindi na lang siguro niya alam. And then, kung ano man mangyari, plano ko sabihin pagtapos na. Pag na-survive ko na. And if ever, like, makalbo ako, or yun na, lumabas na nga yung symptoms ng yung Hanggat kaya mong itago. Then, dun ko na lang i-explain na this is what happened, that's why ganito. But I think blessing in disguise also na nandito ako sa Cebu. Kasi hindi niya alam na umaalis ako. May one time na tinatawagan ko si Sarah, magbe-video call kasi i-update ko siya. Sabi niya, nire-reject niya. Sabi niya, mamaya mo na ako tawagan kasi kasama ko si Mommy. Hindi ka nahirapan. Di ba kapag may sakit tayo, gusto natin kausap natin minsan? My sister told me actually, Ate Kay, are you sure? Don't you think it's unfair? Because for sure, tayo, mga magulang, kung magkasakit You would yung want anak to natin, know. Yeah. we would want to know, of course, to be there for them. Yeah. But sabi ko nga, if I tell her, baka ang ending,
ako ma-survive ko, siya hindi ma-survive. Oh, kasi di ba, main mo rin ano. Grabe, mag-iisip yan siya every night. For sure. So, Yeah. I think it's better. Hindi rin makaano. Kung ako siguro, sinabi ko yung, di ba, may sakit ako, sinabi ko sa nanay ko, na-stroke ulit. Di ba ako, I get it. Mag-a-add sa kanila eh. Pero sakripisyo rin for you yun. Yeah. Lalo na nung first few, na nagpa-check ako. Alam niya kasi nagpamamogram ako eh. Kinukulit niya ako, okay, anong results? Tapos alam niya, uwi akong Manila para huminging second opinion kung papabasa ko. Kinukulit niya yung sister ko, sabi ni Sarah, Tiki, kinukulit ako ni Mami, ano na daw yung results? Magsinungaling ka na lang. So I have to lie na, Ma, okay lang. Okay yung results ko, wala naman daw. Meron kang quoted, di ba? I didn't pretend I wasn't sick. May mga pagganito, pa-smart pa kunwari. I didn't pretend I wasn't sick. I just pretended to be well. Well. Ano yun? Anong pa-smart? Hindi ko na alam. Ha? Saan mo sinabi to? Sa vlog, Sa tingnan vlog? mo, nanood ka ba? Hindi ko Forward ko kasi hindi ko makita yung part ko. Nasa closing na nakita, tsaka ko nakita yung sa akin. Kasi di ba tinago ko? So I did not pretend that I wasn't sick. I was sick. Every time I go out, I know I'm sick. I am sick. But I just pretended to be well. I go out, I look happy, I look okay. People ask me, how are you? Oh, kamusta ka na? I'm okay. I work out. I pretend I'm strong. I pretend na hindi ako nanghihina. Ano yung pag-uwi mo, bagsak, gano'n? Ang restroom, CR. Ano bang magandang term sa restroom? CR. Banyo. Oh. Banyo. Isa yan sa mga favorite part or time ko for myself. I shower, I brush my teeth, I put my creams, lahat. It's your alone time, your me time, yeah. Oh. But nung journey na to, yun yung time where lahat pumapasok. Nagtutoothbrush ako, minsan napapansin ko, tulala ako. Ano? Sorry ko yung dalawa. But yun nga, dun pumapasok lahat. Dun nagsisink in. Pag nag-aayos ako ng gamot ko, kasi mayroon akong parang Monday to Sunday. Inayos ko, doon nagsisink in. Pag nagtutoothbrush, nagsha-shower. Especially when I pray. Oh, definitely. I pray in the restroom because I pray out loud. Hindi loud na, hi, Lord! Hindi naman ganun. Lord, patawad! So I pray out loud. You talk. I talk to Him. Yeah. I talk to Him. Like, conversation. Mm. I cry every time I pray. I always pray na, please, I'm very happy with my life right now. I'm very content. Please don't take me away because I want to see my kids grow. Were you ever... Mad is a very strong word. No. I questioned Him? Yeah. No. Never. Impossible. Never. Really? Ikaw lang nag-question na bakit hindi Ako nga ganun nag-question, siya. sabi ko, ba't ako ba't nila ako? Alam mo, ganun din totoo. Why? Never. When I first found out, nung pinakita na nung breast surgeon yung scan ko, yung my first scan, because I thought I only have breast cancer. Nung skinan niya, sabi niya, look, inangat niya, shoot, anong meron? Akala ko nga may brain tumor ako. Sabi niya, it already spread to your liver and your neck, sa underarms, sa may lymph node. Bumaksak ako pa. I thought na, sabi niya pa na, surgery is not an option anymore. Meaning, kung tanggalin siya, it's useless because I have one on my liver and on my underarm. After umiyak ako, dinala ko sa mas maliit na kwarto because he has another patient coming. Iyak ako, mga 1 minute, breakdown. And then after, parang bigla na lang akong tumigil. Parang biglang pina-feel sa akin na don't worry. I'm here. I will take care of you. I will be here. Yun yung na-feel ko na hindi ako pababayaan ng Diyos. Kung ano man yung plano niya, I will accept. If I don't make it, I will accept kung yun yung plano niya sa buhay ko. But then, I wanted to live
So I will fight and I will do my part. Were you ever tired of fighting? No. Cannot. Not an option. Not an option because, again, I want to see my children grow. I want to be there. Alam mo, pag nanonood ako ng mga program sa school, pinipigilan ko umiyak. Kasi doon pumapasok mo, shoot, baka ito na yung last time na makikita ko sila mag-perform. So, pinipigilan ko na, hindi. Binubura ko sa utak ko, hindi. Kaya, lalaban ako. Kasi kung... Sabi ng mga tao, sige ba talaga, artista. Artista, di ba? Oo, naglalakad pala, umiiyak kayo. Sumasayaw na yun. Sumasayaw na yung mga bata, nakakatawa nga yung ginagawa. So, umiiyak. Naka-costume. Oo. Oh, but ini-erase It's ko. so hard. You wanted them to know because you wanted the journey to be with them. Pero why not? They know I'm sick, but hindi ko na lang inelaborate what kind. Because my eldest, especially Joaquin, Yeah, meron oo. na siyang mga Paka-sensitive questions nun eh. Oh, yeah. na, if you're old, mommy, how old do you die? If you're old, do you die? May mga question na siya na, if you're sick, you die? Mm-hmm. Tapos lately, before ako ma-declare na survivor, may question siya, nagulat ako pa, sabi niya, Mami, what's cancer? Kinabahan ako. Kasi, bakit niya tinatanong? Baka may nagsabi, Sabi ko, why? Sabi nga, nothing. What's cancer? Sabi ko, why? I see it in YouTube. Siguro lumabas sa algorithm from my phone To sa his, gadget. Why do you get upaw? Ba't daw nakakalbo if you get cancer? Sabi ko, because of the treatment. And-explain ko. There are strong treatments that you get upaw. Yeah, do you die? Sabi niya. Sabi ko, it depends if you survive or not. So may mga gano'n na siya. They don't know the concept of death. Yes, of But course. minsan siya na, I want to see Jesus. I want to die because I want to see Jesus. Parang hindi. Wala pa at all, eh, no? Oo, so kung sasabihin ko na, Too early. but Are you then, planning? me and Project decided, we are planning and explain properly to Joaquin only. Because si Inigo wala naman siya, clueless. Joaquin only. Okay. Because since alam na ng lahat, Yun na nga eh. we are scared na manggaling pa sa iba. Yeah. Na, uy, how's your mom? Your mom's so strong. Di She ba? has cancer. Correct. So, mas mabuti na yung manggaling sa aming dalawa. But we will explain it properly. Oo. Tsaka baka mapanood pa nila to. I mean, Yun yung iniiwasan ko. Yung isang anak ko minsan, si Inigo parang, I want to see this, Mommy. No. Why? It's a sad vlog. You watch this one na lang, nag-Disneyland tayo. Why? No, not this one. nakakapagod magkunwari. Si Joaquin actually caught me. I was scrolling through my Instagram, nasa kotse kami. So, nandito siya. The usual bata na nasa gitna. Siguro nakikichismis sa phone ko kung ano yung mga check ko sa Instagram. Eh, yun yung time na lumabas lahat. So, may nakalagay na, Kay Abad, Oh, yeah. survived cancer. Ang bilis magbasa. Sabi niya, Mommy, you have cancer? Sabi ko, scroll up ako. Sabi, no, it's fake news. Meron na yan ngayon. Medyo may idea na yan. Yeah. Para sa mga, again, sa mga nanonood, mga merong, yung pinagdadaanan mo. At naglalaban sa kanilang mga utak kung sasabihin ba dapat sa buong pamilya or not. What would you advise to them? I think sa na-experience ko nakatulong sa akin na hindi lahat. Makakatulong. Hindi ko, Wag lahat dapat. oo, like everyone. Because for me, it helped. Kasi wala yung every time magkikita, oy, kamusta ka na? Yeah. Kamusta yung treatments mo? Okay ka? Ganyan. So somehow, every time I go out, I forget that I'm sick. I forget I'm going through something. They treat me normally. Hindi yung feeling ko na, mabait lang to sa akin kasi alam nila may sakit. Parang ikaw. Hoy! Utang to. Mabait ako sa'yo, period, no? Nung binila kita ng shorts, wala ka pang cancer doon, ha? So I think somehow it helps if Okay. hindi lahat. But of course, your family.
Pero isa sa mga nakita ko na sobrang lintik yung support talaga was Paul Jake. What did you discover when you were sick? Anong na-discover mo kay Paul Jake? He remained strong. Calm? And calm. Always siya na positive. Sabi ko, ang galing kasi ang tapang niya. I think para din hindi ako manghina. Hindi ako panghinaan ng loob. Until nakita ko yung vlog, yung second part, na meron siyang video. Yeah. And I saw how scared he was. Na hindi ko alam. So, nag-message ako kay Cyrene. Sabi ko, hindi ko alam to. Because I don't check kung ano yung mga fino-forward namin eh. I don't check. I just forward everything. So, I didn't know about that video. Really? Hindi mo na-check? Bigla? Hanggang sa nung nag-preview ako before i-release yung vlog. I had no idea how scared he was until I saw that video. And I saw it sa mukha niya that he was scared. May nagsulat ng article about him na puro ako yung pinupuri how strong I was, how amazing how I dealt with my journey. Nakalimutan daw si Paul Jake. Na of course, there is someone. You were strong because he was strong. I mean, di ba? Yes. Because siya yung, Oo. makita ko siyang nanghihina, saan ako kukuha ng lakas? Yung mga mahal natin sa buhay, don't forget, kung nahihirapan kami, nahihirapan din sila. And the more they are scared, He was going through the same yes, thing. Mas grabe nga naman yung fear nila of losing someone if we don't make it. Plus, di ba? Wala sa kanila yung control eh. Nasa sa amin. So if we don't fight, wala silang control. So yung fear nila, di naman nila alam kung ano ba kakayanin niya kaya. So yung fear nila of losing someone. Grabe. It's very hard. Yung pinagdaanan ko, my temper and everything, I always tell him, please, be patient. Yung temper, It's very hard. na ano sa kanya? Yes, it's very hard. Na napupunta mo sa kanya? Yes. He walks away. He does? Ganun na lang yung solusyon niya para hindi kami mag-clash. And I text him after palagi. I'm sorry, I ask for patience again. I always remind him, I ask for patience because hindi ko talaga na-control pa. As in, yun yung sinasabi nila, di ba? The more na alam mong hindi ka pwede ma-stress, alam mong hindi ka pwede magalit, mas ang hirap. Oo, kasi snap siya di ba? Oo. Imbis na before na kaya ko pa siyang i-sugarcoat yung mga words ko, ngayon hindi na. Parang kung ano yung nafe-feel ko, sasabihin ko na lang. Wala nang sugar coating na Oo. pagandahin. Effect siya I think sa menopausal stage. Oh, yeah. Na mabilis akong mairita. Where do you go from here? Anong plano mo? Nandun ka ba sa kailangan mag-travel ako lagi? Kailangan mag-ganito ako lagi? Or... I just want to enjoy life. Enjoy time with my kids. More on spend time with the family. Dun ko na feel na life is short, na any moment pwede mawala lahat. Enjoy life, less stress. Kung meron man akong gustong puntahan, kay Padre Pio. Kasi devotee ako ni Padre Pio. Pag pumunta ka doon kay Father Pio, or anong dasal mo ngayon? Actually, dito may pinupuntahan ako. Si Saint Rita, Saint of the Impossible. 3 yan silang pinuntahan ko nung na-declare akong, na-diagnose ako. Saint Rita, kay Santo Niño, and si Padre Pio. Okay. I always pray. And every night, I pray sa kanilang 3. Okay. There's a prayer for healing kay Padre Pio. There's a prayer for Saint Rita. And last kay Lord. I always say thank you. Thank you for still giving me that strength, that hope, and to keep on fighting
And I always say thank you for healing me. Just use me kung ako yung makakatulong sa ibang tao to inspire them na kung kinaya ko, kaya din nila. Yun. Do you plan to like be a breast cancer advocate to, para kasi inspiring naman talaga yung nangyari sa'yo. Do you want to be used that way? Yes. I wanted to inspire other patients. I'm sure that your kids will of course they'll find out na kasi late mo sinabi ganyan. Pero what's your message to them? Why you had to keep it? Sa kids? Yeah, and sa kanilang dalawa. Siguro i-explain ko lang na yun nga, ayokong maging burden sa kanila. I don't want them na mag-isip kung kamusta ako. Kasi seeing them na strong, doon ako kumukuha ng lakas. Seeing them happy, playing, doon ako kumukuha na, hindi, lalaban ako. Because I still want to see my boys grow. Life is short. I just want, in general, to enjoy life. Yung eldest ko, alam naman niya eh. Lagi yan minsan sasabihin niya na, Mommy, I'll stay home because I want to spend time with you and Daddy. Minsan, meron silang mga hug time, let's go, hug time tayo. Yun, yung eldest ko. Yung isa kasi 4 years old pa lang. Paano ko ba explain? Hindi sensitive eh. Para siyang malalim. Yeah. Actually, kung kausap ko, malalim. Ano siya, yung very sensitive. Yes. Lagi yan sabihin, pag tatabi siya sa daddy niya, Mommy, are you okay? Pag napapasigaw ako, like nagluluto ako, tas biglang may nalaglag, gagana sa niya, Mommy, check niyan, are you okay? Ganyan. So, that's why siguro naisip ko rin na wag sabihin sa kanya habang nagtitreatment ako. Kasi ayokong mag-isip siya. Alam mo ba, sinabi niya sa akin na naghinip siya one time, Mommy, can I hug you pagising namin? Sabi ko, why? I had a dream, sabi niya. And then, what's your dream? Sabi niya, I'm very sad. Sabi ko, why? Because I had a dream that you're sick and you have cancer. So, pagising niyakap niya ako. Because sad daw siya kasi nanaginip siya. So, yeah, I think mas better na hindi niya alam before. Kasi baka every night niya mapapanaginip. Oo nga eh. Oo. Sa ibang mga may pinagdadaanan na katulad mo, what's your advice to them? To stay positive. Just trust the Lord. Don't ever question. Because kung ano man yung plano niya, just trust Him. Wala naman siyang ibibigay ng hindi natin kaya. Yun lang, kasi ako yun yung inisip ko eh. Kung hanggang dito lang talaga ako, then I have to accept na hanggang doon lang talaga. But again, katulad ng sinabi ko, I still want to live. So, I will do my part. Hindi naman pwede na puro siya lang. Na puro lang tayo dasal. Of course, diba? yes. Hindi man pwede na lagi tayong dadasal na tulungan mo ko, pagalingin mo ko. But you're not doing your part. You have to do your part. If you want to survive, you also have to do your part. Hindi pwedeng siya lang. So, I think yun yung nangyari sa akin. Nakita naman siguro ni Lord na lumaban talaga ako. Doon ko na-feel na nandyan talaga siya. Totoo talaga siya, Pao. Amazing. Religyosa ako, pero ngayon mas grabe ako naging religyosa. Na naniniwala talaga ako na nandyan siya. Mahina ako eh. Iyakin akong tao. Mahina yung loob ko lagi. Konting sugat lang na maliit, like inoperahan ako na maliit lang. Grabe ko yan ingatan. Kasi takot ako baka bumuka. But with this one, nagulat ako sa sarili ko na parang ngayon ang tapang ko na, di ba, nakukuha pa nga natin mag-joke.
Kasi naramdaman ko na ang tapang ko. Binigyan niya ako ng tapang para lumaban. I-testing natin yung tapang mo. Maghanap tayo ng away sa labas niya. Naghanap ng away sa labas. Thank you. Thank you, pa. Thank you very much. Yes. And thank you for inviting me. Thank you for paying for my hotel. Hotel, oh. Hindi, alam mo, ikaw talagang pinili ko dito. Kasi ayoko ng ano. Kasi hindi pwede hindi pwede sino. Ayoko kasi nung sobrang seryoso. Okay. Kasi alam ko kung seryoso, iiyak lang ako ng iiyak. Oo, ka na umiyak. Masyado ka na maraming iniyak. And I'm just really glad you're okay. Yan. Tapos na yung pag-aalala ko sa'yo. Weird, no? Nung may sakit ka, di ba? Minsan nag-message na ako sa'yo. Na ano... Basta, di ba? Yung, mga kasi kamusta ka? it really did bother me. Mawala na sila lahat. Oo, sa akin. Mawala na sila lahat. Huwag lang. Ikaw. Lahat? Lahat? Hindi. Siyempre, wag yung mga naghihintay sa... Naghihintay sa kwarto ko. But, no, I really cherish the friendship. And Yes. I'm very happy that, we're closer again than ever. Oh, And- kasi alam naman nila, di ba? Sa tabing ilog, siya talaga yung... Ikaw talaga yung close ko. Kaya nga. And nawala, but now we're good. At hindi ka pa pwedeng mamatay kasi close pa tayo. Yes. Pag nag-aaway na tayo, Doon na lang. Oo. Sana mo balik natin. Thank you very much. Thank you, Kay. din, Happy for you. Pao. And Thank you. kain tayo? Hatid na kita sa airport? Hatid na ako sa airport. Tapos na. Puta, balikan na pala ako dito. Pinagod lang kita. Oo. Thanks, Pao. Sorry, pinapatawa kita pag naiiyak ka. Oo. Hindi na maganda. Iyak ka na iyak doon sa dalawang vlog mo eh. Kaya nga ikaw pinili ko eh.